Na nga ba ng Barangay Ginebra itong si Ben Adamos? Yan ngayon ang usap-usapan habang itong Barangay Ginebra ay nasa kalagitnaan nitong labanan nila kontra San Miguel Beer. Isang panalo na lang at pasok na sa finals itong Barangay Ginebra. Pero ang isang napansin ng mga fans dito, bakit ba itong si Coach Tim Cone ay mas komportable pa na gamitin itong si Jody Vance kaysa dito kay Ben Adamos? Itong si Jody Vance ay nag-retire na player at kinuha lang nila para dito sa playoffs dahil kulang nga sila sa tao. Ang tanong, bakit hindi nagagamit itong si Ben Adamos? Well, sabi nga nila, ang dahilan dyan ay dahil itong si Ben Adamos ay parang hindi nag-fit dito sa sistema nitong si Coach Tim Cone. At yan ang dahilan kung bakit. Yan ang masasabi nating dahilan kung most likely na itong si Adamos ay hindi na magtatagal dito sa Barangay Ginebra. Kung sakali nga na itong si Adamos ay hindi na magtagal, at least marami ang teams na pwedeng puntahan. Dahil alam naman natin, itong Barangay Ginebra, maraming teams siya na pwedeng pag-tradean dito. At ang nakikita nga natin dyan ay itong Terra Firma, ang Northport Batampier, maski na itong Converge Fiber XRs. Maraming magkaka-interest dito kay Ben Adamos. Kaya yan ang aabangan na lang natin kung saan team siya mapupunta. Dahil sa tingin ko itong Barangay Ginebra, hindi naman yan pwedeng mag-rely dito kay Jody Vance ng pangmatagalan. Lalo na dito sa Commissioner's Cup, unlimited ang height ng mga imports. Kinakailangan kumuha sila ng mga big man na magagamit. At itong si Isaac Go, matagal pa raw bago makabalik. Kahit nandyan na si Jamie Malonzo at maglalaro na at si Jeremiah Gray, iba pa rin kung meron kang sentro dahil alam natin ang laro ni Malonzo ay sa power forward yan. Sa ngayon, itong si Jeremiah Gray naman ay shooting guard o kaya small forward. Kaya hindi yan pwedeng center. Kung ito si Ben Adamos, hindi rin gagamitin ng Barangay Ginebra. Sa tingin ko, pwede na lamang nilang i-trade yan para dito sa Phoenix kapalit ni Kai Balungay. Baka yan magamit pa nila. O kaya dito sa Northport, ibalik nila kapalit ni Kate Flores. O kaya naman po pwede na itong si Ben Adamos ay dali nila dito sa Rain or Shine kapalit ni Luis Villegas o ni Keith Datu. Yan ang mga pwedeng gawin ng Barangay Ginebra para ma-secure yung big man na kanilang kinakailangan. Doon sa mga nabanggit na team, sa tingin ko pinakabagay dyan itong Rain or Shine Elasto Paintes. Kung ite-trade ng Ginebra itong si Ben Adamos sa Rain or Shine, magkakaroon ng isang big man ang Rain or Shine na may 3-point shooting. At alam natin, gusto yan ni Coach Yeng Giao. Kaya kung ang Ginebra naman makuha si Keith Datu, at least yan, pwede nilang maging defender yan. Kapag itong si Japet Aguilar ay nagpapahinga sa bench. Dahil sa height nito 6'8", pwede talaga yan makatulong dito sa lineup ng Barangay Ginebra. At sa tingin ko yan ang maganda nilang gagawin. Kaya sa ngayon, itong Barangay Ginebra, makikita natin kung ano ang gagawin talaga nila para mapalakas yung kanilang lineup. Dahil dito, itong Ginebra ngayon ay isa doon sa mga teams talaga na masasabi natin na nagbibuild pa rin o nagre-rebuild. Totoo, nakuha na nila si Holt, si Abarientos at itong si Go. Pero gusto pa rin magdagdag ng ibang piyesa ng Ginebra. Ngayon, kung yung ibang piyesa dinadagdag nila katulad ni Ben Adamos ay hindi nagiging effective, siyempre pwede na nilang i-trade yan. At yan ang gagawin ngayon ng Barangay Ginebra. Yan ang aabangan natin mga major adjustments dito sa kanilang lineup. Kung sakali na itong Ginebra nga ay hindi makagawa ng adjustment dito kay Ben Adamos at hindi nila ma-fit do sa sistema niya, tama na nga na ito i-trade na dito sa Rain or Shine Elasto Paintes para kay Keith Datu.